Ang ebanghelyo ngayong linggo, December 17, ay mula kay San Juan. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." "Sino ka kung gayon?" tanong nila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako si Elias," tugon niya. "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya, "Hindi rin." "Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías, "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta?" Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas." Ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang nagsulat ng Faithful Reflection ngayong araw ay si Brother Celton Sindo ng Hand of the Sower Catholic Community. The Juan and Only. Kapag ang pangalang Juan Bautista ay nababanggit, anong larawan ang sumasagi sa iyong isip? Ako'y patawarin, noon kasing musmus pa ako, nang sa isang simbahan una kong nakita ang kanyang rebulto. Taong grasa ang tingin ko sa kanya. Subalit nang mapuntahan naming mga Holy Land pilgrims ang tunay niyang tahanan sa Incarim, nagbago ang lahat ng mali kong akala. Sa sobrang ganda ng kapaligirang kinalakihan niya, matutuklasan mong kabilang pala ang kanyang pamilya sa mga rich and famous ng kapanahunan nila. Bakit nga naman hindi? Nag-iisang anak si Juan ni Zacarias, ang pinakapunong pare at tanging anak sa katandaan ni Elizabeth na isang baog. Ngunit mas pinili niyang manirahan sa ilang na ang diet ay balang at pulot-pukyutan, na ang outfit ay makating balat ng kamelyo. Masasabi ngang class A, ngunit misteryoso ang buo niyang pagkatao at ang tangi at full-time niyang mission, ang ihanda ang daan ng Panginoon. Kaya naman pahayag mismo ni Jesus, wala pang isinilang na mas dakila kaysa kay Juan Bautista. May hihigit pa ba sa ganitong uri ng pagpaparangal at pagkilala mula mismo sa ating Panginoong Hesukristo? Gayunpaman, sa kabila ng pagiging pinakadakilang propeta sa lahat, namuhay siya bilang lingkod ng Diyos ng matapat at may mapagkumbabang ganap. Ang kanyang panawagan sa kanyang pangangaral, si Kristo'y dapat humigit at ako'y lumiit. Sinasabi rin si San Juan Bautista, ang tulay mula sa matandang tipan patungo sa bagong tipan. Siya ang huling propeta sa matandang tipan na nagtuturo ng daan patungo sa Mesiyas. Siya rin ang una sa mga saksi sa bagong tipan na tagapagbalita at maghahanda ng daan para kay Jesus. Magpapahayag ng kanyang misyon sa mga tao sa kanyang gagawing pagtubos sa ating pagkaalipin mula sa kasalanang bumibihag sa atin at sa kanyang pagtatagumpay laban sa kamatayan na sumisindak sa ating lahat. Sa paanong paraan natin siya matutularan? Tulad ni San Juan Bautista,
matutunan nawa natin na ang sariling limutin. Ayon pa sa aming spiritual director na si Father Jude Lingad, ang tamang spelling daw ng sin ay S-I-N. Sa akin naman, ang tamang spelling ng pride ay P-R-I-D-E. Pwede rin ang ganito, anxiety, A-N-X-I-E-T-Y. O kaya ito, Lucifer, L-U-C-I-F-E-R. One meditation states, notice that I is right in the middle of some very big things in life, so that I is in the middle of all my sins, all my pride, all my anxieties, and all the time doing the will of the devil. Maging huwara nawa natin si San Juan Bautista sa kanyang pagpapakumbaba upang tulad niya, magawa rin nating si Kristo lang ang maituro palagi at hindi ang ating sarili. Ang Panginoon ang lalo pang humigit habang tayo'y lalo pang lumiit. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, gawin mo po akong tagapagbalita ng iyong salita ng may lubos na pagpapakumbaba upang epektibo naming madala sa iyo ang lahat ng mga tao. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Take out for the week. Notice that I is right in the middle of some very big things in life, so that I is in the middle of all my sins, all my pride, all my anxieties, and all the time doing the will of the devil.